punta na po tayo sa ibang balita. Alam po ninyo, ito po, natutuwa po ako na yung si Marcoleta po, meron pong isang sikat na congressman din na nakilala nung panahon na sila po ay nakikipagbangayan dito sa natatandaan nyo, ABS-CBN franchise. No? Meron din po sumikat na, hindi rin siya kilala natin, meron din po sumikat na congressman, nakaidaran din halos ni Marcoleta. Sumikat din nung panahon ng franchise, di ba? Wala pong iba kundi si PD Barsaga. Di ba? PD ba ang pangalan? Basta Elpidio. Nakalimutan ko na eh. Namayapa na po. Ayan po. Proud na proud, nakakatuwa po. Hindi. Chewin yata yan ni ninyo eh. Nakakatuwa po kasi yung anak niya ngayon, no? Dati pong member ng majority, dati pong kaalyado ni Martin Romualdez, at aminado po siya na binoto niya sa pagka-speaker si Martin Romualdez, no? Ay eto pong anak ni Barsaga, si Kiko Barsaga, nanawagan po na dapat kung meron daw pong iimbestigahan na isang congressman ay walang iba kung hindi itong si Martin Romualdez. Tama po yan. Tama ba? Si Barsaga kasama, no? Tatlo yan sila eh. Na sumikat dyan eh. Si Remulla pa isa. Si Barsaga, tsaka to si Marcoleta. Ano po rin yan eh. Ewan ko kung sino mas matanda sa kanila ni Marcoleta. Halos kaidaran niya ni Marcoleta. No? Laging galit yan. Sa hearing, laging galit yan eh. Nakakatawa po yan. Kaya, proud na proud ako sa ano na yun, no? Sa dalawa. Yung isa, na sumikat nung panahon niya, si Remulla, hindi tayo ganong proud. PD Barsaga. Okay. Yan po, nakaka-proud po kung ako po magkakaroon ng anak na ganyan, no? Na willing na sumalungat sa Speaker of the House na pinsan pa ng presidente, napakapangyarihan. Kahit wala po mangyari, at least meron na pong dating majority na ngayon ay bumaliktad. Yung sila hindi katulad nila Toby Chanko, nung botohan independent na kagad eh. Ito po, dating majority. Hindi na po matiis, no? At nagpahayag po siya, sabi ni Kiko Barsaga, kung meron pong isang congressman na dapat imbestigahan, walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Alam nyo, totoo naman. Mapa Senado, mapa HOR, parang napaka-sacred cow nito ni Martin Romualdez. Buti pa nga si Saldi ko ngayon, talagang naituturo pa. Tinuro na yan ni Magalong na isa sa mga mastermind. Pero si Martin talagang hirap na hirap silang banggitin eh. No? Meski po yung Pangulo, nakakasama po ng loob. Na imbis po na kahit man lang salita, no? Sabihin niya man lang na kahit walang kamag-anak sa akin kung ang lumabas sa investigasyon ay involve ang aking kamag-anak, kailangan po maparusahan. Dapat ganun eh. Di ba? Hindi. May name dropping pa eh. Baka name dropping lang yan. Malamang. Hindi po nila dinideny. Ito po maganda sa Diskaya eh. Yung mga sinabi po ng Diskaya, wala pong nagdi-deny. Alam niyo yung sinasabi nila ng anong ginawa lang sa kanila? Tinakot lang sila ron sa house eh. Alam mo ba na yung mga sinumpaang salaysay mo ay pwede kang makasuhan na ng plunder at habang buhay kang makukulong? Ganun eh. Hindi na po investigasyon, takutan na eh. Wala nga pinaamin eh. Di ba? Hindi po pinaamin, wala. Tinatakot siya na ang point ko lang dito, ang hirap pong i-deny na hindi totoo yung sinasabi ni Diskaya. Di ba?
Mahirap pong i-deny kahit po sino eh. Kahit po si Martin, ang sabi ni Martin, yung mga gumagamit ng pangalan ko. Yun daw gumagamit ng pangalan niya, dapat daw managot. Pucha. Eh di pa panagutin nyo. Yun na nga eh. Kasi alam nyo po, kung pinagpatuloy nyo lang sana kay Marcoleta yan, dahil si Marcoleta mismo yung nagre-request ng flood control ng bura-bura. Si Marcoleta mismo yung nagre-request ng protection dito po sa mga Diskaya. Papunta na po ron si Marcoleta eh. Oh, pero yan po pinabulaanan. Ito matindi Tingnan niyo po. Romualdez has no plans to resign. Sabi po, dahil kahit po siya po ay nasa gitna ng kontrobersya, si Martin Romualdez, wala raw pong balak na mag-resign si Romualdez. Eh, talaga namang yung pagmumukha mo, hindi talaga magre-resign niya. Sa kapal po ng sa kapal po ng kasuotan. Yeah. Sa kapal po ng mga tela ng barong Tagalog, hindi naman po magre-resign yan. Pero eto po may nagulat, ang dami kong gulat po. Nakakagulat talaga to si Martin no? 'Di ba ang sinasabi na marami, napakawaldas. Kaya nga ang bansag sa kanya, 'di ba? Romualdas, no? Pero bagamat ganyan na ang kategorya niya, Romualdas na ang sabi sa kanya, hindi pa rin po nag-aawat patutunayan ko po sa inyo. Eto po. Romualdez has no plans to resign. Sabi, ang nakalagay po, spokes. So, ang ine-expect ko po na spokes na sinasabi rito ay ang spokes ng napakaganda na si Princess. Princess ang babaeng ito. Si Princess Abante. Di ba? Kasi siya yung spokes ng House of Representatives. Si Princess. Binasa natin, di ba? Siyempre, kinakailangan nating maunawaan House Speaker Martin Romualdez has no plans to resign. His spokesperson said on Wednesday, dispelling rumors of leadership change in lower chamber. Pinabulaanan niya po na siya magre-resign. Sabi na spokes niya. So, ang ini-imagine ko habang binabasa ko yung balita, si Princess. Pero pagbasa ko, Ace Barbers, hindi na po siya congressman Ace Fox. Alam niyo po, maaring ito po, hindi po nababaliwala lang po ng iba. Pero matalas ako dyan Ganyan masilip ako sa maliliit na bagay Ito po parang babaliwala spokesperson. Di ba may spokesperson ng House of Representatives? May spokesperson pa siyang sarili? Ang dami mo namang spokesperson. Alam mo Martin Romualdez, sa totoo lang po, Mr. Speaker, pangalan mo nga speaker Wala nga kami nabalitaan na yung mga former speaker ay may spokesperson. Ikaw, may spokesperson na yung House of Representatives, may spokesperson ka pa sarili. Ang tanong, magkano sweldo ng mga spokesperson mo? Ilang teacher ang pwedeng pagpalagay mo na, babaw naman ito ni Badong, pati ba yung mga speaker? Pati mga spokesperson? Pakikialaman mo? Opo, dahil po pag official spokesperson po yan, pinasusweldo na naman natin yung mga yan. Para ano? Para si Martin hindi magsalita sa media? Napaka-spoiled naman. Ngayon lang po ako nakakita ng public official na bawal humarap sa media. Kinakailangan niya na sangkatutak na spokesperson. May personal pang spokesperson. May iba pa yung House of Representatives spokesperson. Ano yan?
Bakit ang dami mong spokesperson? Pwede ba namin tanungin magkano pa sweldo nila? Baka ilang teacher na po ang pwedeng ma-hire ng mga spokesperson mo. Wala akong natatandaan na Speaker of the House na may spokesperson. Ito po, dala-dalawa pa. Baka mangyari yan, may spokesperson sa kalahating katawan at meron pang sa kalahating katawan. Ang problema, pag nag-away pa yung mga spokesperson, daig nyo pa yung presidente. Tapos, ang sasabihin nyo, Mr. Speaker, wala kayong, hindi kayo gumagastos ng pera ng pamahalaan. Sa spokesperson pa lang, kahit sabihin mo ng mababaw yan, yung pinupuna ko. Pero, ano pong pinahihiwatig niyan? Ayaw ko sumagot sa mga press people na ang babantot. Ayaw kong humarap diyan sa mga yan. O, ikaw na lang, Barbers. Masyadong arrogante ang datingan. Dito lang ako harap sa mga congressman kasi malayo ako sa kanila. Baka mabugahan ako ng mga... Wala pong makakaisip niyan kasi hindi na... Ako po, nakikita ko yun, sobra naman. Meron ka ng Princess Abante, meron ka pang Ace Barbers. Ilang bang beses, ano bang mga sasabihin mo na hindi mo masabi? Pagpapakita. Nilalabanan nga natin yung luho. Galit na galit nga yung mga tao sa luho. Ikaw, may spokesperson ka, hindi lang isa, dalawa pa. Speaker ka nga eh. Ang pangalan mo nga, ang title mo nga, speaker, dapat nga ikaw Si Joe De Venecia, wala akong nakita spokesperson. Sino pa mga pumalit? Sila Alvarez, lahat po ng mga, ikaw lang ang kaisa-isa. Dalawa pa. Natatakot ba kayong mahingahan ng mga reporter? Yung Senate President ba may spokesperson? Vice President to, isa lang ang spokesperson. Kayo, dalawa. Ang tindi. Alam niyo yung nagpapakita ka ng karangyaan. Punta na po tayo. Nasilip ko lang. Bakit may dalawa kang spokes? Hindi naman po mura yan. Palagay nyo na po na ang katumbas lang ng mga spokes nyo, 10 teacher. Biruin mo, 20 teacher sana na-hire kung wala kang spokes. Simple lang po yun. Pero ganun po tayo magkwenta. Direktahin na natin. Kulang na kulang tayo ng teacher. Ikaw may dalawa kang spokes. Baka hindi lang po 300,000 per month yan. Papayag ba yan, dating congressman, magiging spokes? Ibig sabihin, ayaw kong humarap sa kanila. Ace Barbers, ikaw na lang. O Princess, ikaw humarap. Yung arrogance sa kabila ng lahat. Naghihirap ang mga Pilipino, hirap na hirap yung tayong makakuha ng foreign investors. At dahil sa nakawan, mag-i-invest na, nangayaw pa.